Nag-record na. Okay, praise the Lord. Ang ating pambungad na ang ating first reading or reading of the day ay manggagaling po sa Proverbs. Sa Tagalog ay Kawikaan. Ando na po ba tayo? Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. At manalangin muna tayo bago tayo magbasa. Dumudulog kami sa inyong paanan, Amang mahabagin, may likha ng langit at lupa at lumikha sa aming lahat. Nagbigay ng buhay. Nagbigay ng kaloob na buhay. Salamat, Panginoon. At sa araw na ito ay muli kami magsama-sama. Muli kami magkaisa. Muli kami, Panginoon, na maghawak kamay sa pagpuri, pagsamba, pag-awit, pasasalamat, pagkilala, pagbigay ng o pagdakila sa inyo, Ama naming Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos, nararapat ka, Ama. Kami, Panginoon, ay hindi naging karapat-dapat katulad ng awit. Dumarating ang kahinaan, pero salamat ikaw ang aming kalakasan. Dumarating ang alis ng mga kasama at kaibigan, pero ikaw ay nananatiling tapat sa aming lahat. Oh, glory to your name, Father in heaven. Thank you for another day, for another great day, to really ponder, to really enjoy your love, your presence, your faithfulness, your sweetness, Father in heaven. Also, the sweetness of the Holy Spirit and your word to be before us, to feed us, to strengthen us, to encourage us, oh God, to give us hope, a hope that will not disappoint. Sabi nga ng salita mo, because the love of God, because the Holy Spirit has shed abroad in our hearts. Hallelujah. Glory, glory, glory to your name. Father, salamat Panginoon sa paglilinis mo sa amin lahat. Patuloy namin inaangkin, patuloy namin binibihis ang kalinisan at kabanalan at ang pagbubuo ng dugo ni Kristo sa aming mga puso at budhi. Kaya nga po kami nakakalapit sa trono ng iyong biyaya. Hallelujah. Through Jesus alone, we come to you, Father. And thank you na pinapakinggan mo kami dahil sa Kanya. Dahil nanampalataya kami sa Kanya. Dahil binigay namin ang aming sarili sa Kanya. Bilang aming Panginoon, tagapagligtas. Thank you, God. Hallelujah. We give you glory once again. Bless us, Lord, as we worship you together. Wherever we are, kahit po hindi kami magkakasama, kahit po sa lahat ng dako ng mundo, ang iyong anak ay sumasamba sa iba't ibang oras, sa iba't ibang lugar, sa iba-ibang mga lahi at langwahe. Sama-sama kaming sumasamba sa inyo, O Diyos na tunay, Diyos ni Kristo, Diyos na totoo, na si Yahweh, Diyos na nagpakilala kay Moses at kay Abraham, Diyos ng salinlahi, Diyos na nagpala sa lahat ng sumampalataya at tumatawag sa Kanya. Thank you, Father. Thank you for blessing us today. In Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. At medyo mulan ba dyan sa inyong lugar? Pero ganun pa man, kapit lang tayo sa Panginoon. Kahit na anong sitwasyon, kahit na anong circumstansya, God is a sovereign God. God has something good, something best for you. Para sa inyo, ang kinin natin yon. Akin ang lahat ng yan na kaloob ng Diyos Ama sa atin. So, nung nakaraan ay saan mo tayo, ngayon ay awit na, no? Kaya kung napansin nyo, nasa na tayo, poetry. Iyon ay 5. Sana alam niyo na yan. Pagkatapos ng historical book na 12,
Meron po tayong 5 poetry. Tapos 5 na major prophets, tapos 12 ulit na minor prophets. Yan. Tapos, New Testament na. Amen? Amen. Sabi siguro, mahaba ba? Kahit nga po abutin tayo ng 1,000 taon, ang goodness of God, hindi po matutuyo. Ang wonders of His Word, hindi matutuyo. Kaya, we can spend eternity knowing Him because that is God. Amen? Amen ba? Amen! Magsipagsiyawan ang mga anak ng Diyos ng Hallelujah! 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 Okay, so wala po tayo munang praise and worship in person, pero siguro naman po sa ating paghahanda kanina ay napakinggan natin ang mga awit ni Ricky Sanchez. Yan po ay yung papuri singer ng araw. At magandang namnamin. Mga paborito namin ni Boogie yung aming yung mga kanta dyan eh. Karamihan. Okay. Sa susunod yung kay, ano naman, yung mga yung sa babae mga papuri singer. Madami din po tayong mamumuni-muni. And later on, makinig din tayo ng mga hymns. Amen po ba? Mga hymno. So, nandun tayo sa kawikaan. Ito po ay personified na to. Parang ginawa niyang persona o tao. Hindi naman tao, tawag ang persona. Ang karunungan o wisdom. Sabi dito, 8. Chapter 8 ng Kawikaan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan at ang tinig ng unaway? Hindi mo ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat ng itong aking panawagan, kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. Bukas tayo ng Bible sa Proverbs chapter 8. At kayong mga mangmang, pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan, pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan, itong aking bibigkasin. At ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. May aray ba dyan? Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak. At ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Bagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari nakapamamahala. Nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula. At ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinahanap ako ng masikap, tiyak na masusumpuman. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang mali, kasaganahan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay.
Mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaranas ay daan ng katwiran. Ang aking tinatahak ay landas ng karunungan. Sorry. Ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ng anyo-anyi ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayin ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Hallelujah! Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Purihin ang salita ng Diyos. Amen. So bago po tayo magpatuloy sa pagmuni-muni ng kanyang salita o ng Proverbs ay pwede na po tayong mag-share. Yan. It's sharing time po. Pwede po, sabi ko sa inyo, pwede pong song share, verse share, testimony share, and devotion share. Amen po? So, I'll give you po 2 minutes. Pwede rin po tayo umupo. Baka nangalay na po ang mga balakang. Mabuti man nasa kabilang linya, lagi lang nakaupo. Hindi tumatayo. Glory to God. Meron po bang gusto mag-share? Praise the name of the Lord. Meron po ba? Kundi po ay magpatuloy na tayo sa ating pag-aaral. Baka mayroong gustong pasalamat si Nonoy. Meron po ba, Noy? Meron ka? Okay. Meron. Anong share mo? Testimony o
Verse share. Verse. O sige, verse. Puri ng Diyos, napakabuti ng Lord. Dahil ang daming ulan. Pinagpala tayo sa ulan. Hindi lang magtatay ito, maiksi lang naman tong verse sa Kawikaan 8:22. Nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, lahat ng bagay andun na si Kristo. Siya na ang una sa lahat ng bagay. Kaya nagpasalamat ako na wala tayong magawa. Talagang ang Diyos ay magbigay sa atin ng pagpapala, pagmamahal sa atin. Kaya ang sa akin lang naman, sa buhay kong ito, dahil sa Kanya ako nakadepende, hindi naman ako pinabayaan. Ang kung tustusin, ang daming problema, pagsubok, pero itinatayo din niya ako kagaya kay David sa awit 110, yung mga kaaway ni David, ang Diyos ang nagpasuko. Kaya tayo, sa buhay natin ito, ang daming mga kabagabagan sa buhay natin dumarating. Harapin lang po natin ito. Kaya ako ay malakas sa Diyos, kay Yahweh. Sa Panginoon Jesucristo, hindi niya ako nainiwanan. Dahil sa Kanya lang ako humingi ng tulong sa mga bagay na sa pamilya. Sa lahat naman po ng pamilya, unang-una sa akin talagang didevotion ko talaga yung mga anak ko dahil lumaki sila sa simbahan. Pagdating nung may mga ano na, may mga isip na lumayo na. Sabi ko, Lord, ano ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan ito. Basta, ang ano ko lang, Lord, panalangin ko lang sa madaling araw, devotion ko. Pinagkatiwala ko sa inyo, Panginoon, may gagawin ka para sa kanila. Hindi naman ako na nawalan ng pag-asa dahil ako ang pinaka ano nila sa yun, hindi ko sila nilulubayan sa pag-share na nasa kanila na yon kasi may mga isip na sila. Ang importante ko lang na ang Diyos ang kikilos sa buhay nila. Kaya napasalamat ako na 'tong buhay na ito, buong isang linggo na ito na ang daming kinakaharap ko. Pero dito pa naman ako nakatayo, nagbibigay papuri sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang lahat ng bagay ipagkatiwala natin sa Panginoon Hesus. Purihin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. We can only do so much. Sabi niya. Trust only. And talagang magagawa lang natin. At sabi nga ng Ecclesiastes, yan ang pinakamainam. Lamentation, pinakamainam na magagawa ng tao ay maghintay at magtiwala sa Diyos at kay Yahweh. So, meron pa po ba? So, kung habang naghihintay pa tayo, ay pwede tayong mag-start na sa ating pag-aaral. Doon muna tayo sa Kawikaan 1. Okay? So, ayan. So, ang Kawikaan po ay napakagandang pag-aaralan. So, unti-unti natin to. Tayo manalangin. Father, as we hear your word, quicken us. Quicken us, Lord. Buhayin mo ang aming mga puso't kaluluwa. At salamat sa karunungan, kalaman na nakapaloob sa inyong mga salita. Thank you, Jesus. We give you glory in Jesus' name. Amen. So alam natin, itong Proverbs, hindi lang ito ang talagang naglalaman ng karunungan, kundi ang buong aklat o ang buong libro na canon Bible natin na 66 books at tinanggap natin na yan ang talagang 100% standard na basis of our faith and doctrines about God or theology. So, kabuuan yan. At dahil tayo nag-aaral sa buong Bible, kung sino si Jesus dyan through the Bible, nandito na tayo sa Proverbs. Sa Tagalog po ng Proverbs ay kawikaan. Ano po? Yan, mga kawikaan.
Ang kawikaan po, o ang Book of Proverbs ay isinulat. Ilan ba sinulat? Ilan ba daw sinulat? Dito tayo sa, okay. So, assignment nyo kung kailan sinulat. At hanggang anong, actually, naipon daw yan ni Solomon. Pero hindi lang si Solomon ang contributor niyan. Madaming collector. Tatlo, at least mga 2 to 3 collectors. Pero ang main contributor na kinolekta niyan, nagkolekta niyan ay si King Solomon. Na sinasabi ng, naalala nyo yung pinag-aralan natin sa First Kings o First Samuel na nung siya ay maging hari, nung siya ay talaga maging hari, isa lang ang dalangin niya. Bigyan siya ng karunungan upang makaya niya, malaman niya, magawa niya na pamahalaan ang bayang Israel. Yun lang ang naging fear niya, na hindi niya mapamalaan. Natakot siya na mabigo niya ang Diyos. Natakot siya na mabigo niya ang tumawag sa kanya at naghirang sa kanya na maging hari. At dahil nga sa nalugod ang Diyos sa panalangin, hindi lang yun ang binigay sa kanya na karunungan. Binigyan pa siya ng kayamanan at napaka gandang kaharian. Wala pong kasikatan, no? Binigyan siya ng glory. Hindi to walang sumikat, walang yumaman, walang naging tanyag na tao kundi itong taong main contributor, no? Pinakamadaming contribution sa kawikaan o mga kasabihan na ng pantas o matatalinong aral na to, no? At sinulat daw niya ito at kinolekta niya ito nung siya hindi pa lumalayo ang puso sa Diyos. Dahil alam natin, there was a time in his life na lumayo siya sa Diyos. Hinaluan niya ng pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan dahil dumami yung asawa niya na sumasamba sa Diyos-Diyosan. So kung kayo'y magmamahal, dapat yung sumasamba sa Diyos, huwag yung sumasamba sa Diyos-Diyosan kasi hihilahin yung puso nyo sa Diyos-Diyosan. So ito yung Proverbs. Kung Tagalog ay kawikaan. Ang Proverbs daw po ay collection of topical maxims or good sayings. It is not a historical book. Wala kang makikitang history dyan. It is a product of the wisdom school in Israel. Madami po nag-aaral ng mga pantas, ng mga karunungan. At ito ay mga kasabihan na naggagabay sa buhay bilang mga karunungan. Kaya napakaganda nito. At nakita natin sa chapter 8, nagsalita na to na parang persona siya. No? Ang naghahanap sa akin ay makakasumpong. Yung mga ganon, persona na ang nagsasalita na siya in person. Kaya nga siya personified as Christ. Na ituring na parang siya, si Kristo, yung karunungan o si karunungan. Ayan. So, ang Proverbs daw ay sa Biblia daw po, o sa Tanakh, o yung Torah, ano ba yun? Netubim and hindi ko matandaan yung N eh. Tapos yung K is Ketubim. O yun yung tatlong no? Yung Torah, yung 5 ni Moses, tapos yung writings and poetry, yun po yun. Ay meron pong tatlong grupo na nagsasaad ng mga bagay-bagay sa in behalf of God, no? Sa mga pahayag ng Diyos. Tatlong grupo na nagpapahayag ng kapahayagan ng Diyos, no? Una daw yung mga saserdote, the priests. Ang mga saserdote, siya yung nagbibigay o nag-impart ng kautusan, di ba? Kaya kung tawagin yung Book of Moses, the law. The law of Moses, pero actually, the law of God din. At ang pangalawa ay ang propeta. Nagko-communicate to ng divine word and visions. Yung mga salita ng Diyos at mga pangitain
na gusto niyang gagawin at ginawa niya. Yan ang mga propeta. So una ay ang mga priest o sacerdotes, sila ay naghahayag ng mga kautusan ng Diyos at ang propeta naghahayag ng mga salita ng Diyos at mga balakin at mga ginawa ng Diyos, mga visions. At ang pangatlo, ang tawag daw sa kanila ay sage or elders, yung mga pantas na, yung mga tumanda na sa pag-aaral. Kung sa Israel ngayon, yung mga rabbi, sila yung nagtuturo sila dahil nag-aral sila. Dito sa atin, yung mga doctors of divinity na, no? Mga doctorate na. Sila yung, kaya kung madami kang nagko-kolekta ka ng mga teachings ng collection, di ba? Nandyan si John Maxwell kapag sa leadership. Pagka sa talagang mas practical study of the Bible, nandyan si Charles Stanley, namatay na rin. Kapag sa evangelism, lahat ng compilation about evangelism, nandyan si Billy Graham, no? Kapag yung discipleship, nandyan si Bill Bright. At pagka sa mga miracles, nandyan si ayan, nalimutan ko na naman. Jimmy Swaggart. Ayan. Ngayon po, ang aking pinapakinggan. At dati, meron po kami pinapakinggan na gusto ng lola ko, no? Si, Rex Humbard. Ayan. Ngayon naman, ang pinapakinggan ko ay si David Jeremiah. Nasa, na rin ang age niyan. Medyo, kasi nagpaalam na si Charles Stanley at 90, di ba? Last year lang yan. Tapos nung nakaraan, si 99. Si Billy Graham. Natag dito, yung evangelist. Sarili mo, nagkakapalit-palit na yung di ba? So, ito ay isang sample, no, ng work o yung trabaho o collection ng mga sayings ng sage or yung mga pantas na marurunong na tao, nag-aral ng mga tao, mga elders na nagbibigay ng counsel, nagbibigay ng payo sa mga tao. It is more practical. Kaya kung gusto mong practical living, practical Christian living, ito lagi ang basahin mo. Proverbs. Pagka gusto naman devotional, ang basahin mo ay awit. Kapag naman mahilig ka sa vision and prophecy, edi basahin mo yung Revelation. Di ba? At saka Daniel. Yan. Magkatugma yan, magkadugtong yan. Pero ang layo ng panahon yan. Ang layo ng panahon yan. Before Christ, yung 100 years before Christ, yung isa naman mga 33 to 50 years during the Christ na, AD na. Oo. So ang sage daw po o yung wisdom na pinoleksyon yan ay practical application of godly wisdom. I-share ko yan sa inyo mamaya yung hindi ko muna i-share ngayon para makikinig muna kayo sa akin. Kasi pag sinare ko, antok na kayo, okay na, basahin ko na lang. Pero mas maganda yung merong konting explanation. Practical application of godly wisdom to specific problems and decisions. Ano ba yung gagawin ko? Magbasa ka niyan. Pero pag alam mo na yan, at halos alam mo na yung mga prinsipyo na yan, alam mo na. Oo, alam mo na. Magagamit mo na. At kung gusto mong alalahanin, ano nga ba yung ginawa ni ganyan sa book of ganyan? Ano kaya papayo ni Jesus sa ganitong sitwasyon? At example daw niyan is the Ecclesiastes or the preacher. Ang kung tawagin sa Hebrew is Kohelet. Yan. Minsan pagka nagsasabi yung aking teacher na Kohelet, Kohelet. Kohelet. Kohelet is Q-U or H-E-L-E-T. Ang ibig sabihin po wala nun ay preacher o tagaturo ng karunungan. Yan. At merong tinatawag silang School of Wisdom.
Sa ngayon po, sa modern age ay philosophy. No? Kung gusto nyong mag-aaral ng katakot-takot ng mga katwiran at mga, mag-aaral kayong philosophy. No? Yun. Oo. Mga si Plato, mga Aristotle, kung ano-ano mga iniisip ng mga filosofiya. Ako, ganito ang filosofiya ko, o ganito paniniwala ko, o ganito ang prinsipyo ko. Yan yun. Ikaw, alam ko may filosofiya ka rin sa sarili mo. Anong filosofiya mo? O anong paniniwala mo? O anong paninindigan mo? Ako basta, sabi ni iba. Ako basta, hindi lang ako gagawa ng masama at hindi ako mananakit ng kapwa. Pasok na ako sa langit. Filosofiya yun. Pero ang katotohanan, si Jesus, sabi niya, ay, hindi ka makakapasok kundi sa akin dadaan. So all you have to do is to know Him, the way, the truth, and the life. Diba? Bakit niya ako huhulihin? Kung ako ang katotohanan at ang buhay, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Hindi kayo makakapasok sa langit kung hindi kayo dadaan sa akin. Sabi ni Jesus, hindi ni Kibuloy, no? So, yun po yung wisdom. Praise the Lord. So, anong relation nito kay Jesus? To. So, doon sa binasa natin sa Proverbs 8, personified na siya. And seen in its perfection. Perfect siya. So, sino lang yun? Di ba si Jesus lang yun? At sino lang yung sinabi yung pag nilapitan mo, ay dodonong ka. Pag nilapitan mo, ay gaganang buhay mo. Pag nilapitan mo, buhay mo tutuwid. Di ba si Jesus lang yun? Di ba? Kaya dito, siya ay personified or parang inihambing o parang inakma sa persona ni Jesus. So it is divine. No? Tingnan nga natin sa verses 22. Basa. Tama ba? So, 8:22. Oh, wala. Sabi dito, okay. Yan. The Lord created and possessed me at the beginning of His way, before His works of old were accomplished. Na-amplified yon sa Tagalog. Tama ba yon 22? Matagal ng panahon nang anyuan niya ako bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Sino ba yung nag-i-exist before the world began? Di ba yung Trinity? Yung God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, si Jesus, sabi niya, wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol. Ganon din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. Biro mo, sino yung nandun na sa simula pa tapos isinilang sa mundo? Si Jesus. Diba? Kaya talaga ito, personified siya. No? Ayun, talagang nakma siya. Naakma siya kay Jesus. Because He was there from the beginning with God. Diba? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 12, and verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Yan yun. Okay. So, divine. No? Meron siyang divine nature. Pangalawa, siya ay source of biological and spiritual life. No? Siya yung pinanggalingan ng butot laman at spirito at kaluluwa. So kung babasahin natin sa 35, sabi dito, pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan.
Tingnan ko nga yung aking lecture, ay outline. So, sa 35 and 36. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan, ang napupot sa akin, iniibig ay kamatayan. So, if you live like a fool, ang hinahanap mo daw, ang hinahabol mo ay kamatayan. Kung mabuhay ka na parang mangmang, wala kang naisip, kundi good time doon, good time dito. Enjoy ang buhay. Dahil sabi bukas, baka mamatay. Talagang kamatayan pala ang hinahanap. Tingnan nga natin sa 3:18. Wait lang ha, mag-shift tayo ng verse. Tingnan natin lang ng konti. 3:18. Anong sabi dito? She is a tree of life. Mabago yung... Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Ah. Tama mo yun? Yung fruitfulness. Katulad sa John 15, if you abide in me and my word abide in you, no, you shall bear much fruit. Yan. Mamunga ka. Kaya kung sa tingin mo, walang saysay ang buhay mo at walang hahantungan, punta kay Jesus. Dikit kay Jesus. Unawain mo si Jesus. Hingi ng karunungan kay Jesus. Sabi nga ni Jesus, if you ask wisdom, then He will give it unto you without shifting shadows. Wala naman kinikilingan ng Diyos kapag humingi ka sa Kanya. Hindi lang si Solomon ang papakinggan niya, kundi pati ikaw pag humingi ka ng tamang landasin, tamang daan, tamang pamumuhay, tamang pag-iisip, tamang damdamin, lahat tama. Dahil nga, itong wisdom na to, and that is Jesus, is seen in its perfection, is the only perfect in the whole world and universe. Hello? Pero si Jesus mismo nagsasabi, ang Diyos lang ang perpekto. Hindi niya sinasabing, ako lang ang perpekto. Ang Diyos lang ang perpekto. Pero siya, bilang kaisa ng Diyos, ay, siyempre, perpekto din. Pero nung siya ay nagkatawan tao, hindi niya yun basta sasabihin na, ako, hindi. Ang Diyos. Ang perpekto. Praise the Lord. Next. So, ang una po, una, yung wisdom o karunungan o ano ba yung Tagalog ng Proverbs? Kawikaan. At ang keyword dyan ay wisdom o karunungan. Keyword ng kawikaan, no? Puro tungkol sa karunungan at tamang pamumuhay. It is righteous and moral. Matuwid daw at maayos ang pamumuhay. Tingnan natin, 8:8. Proverbs 8:8. Baka gusto mong magbasa. Proverbs 8:8. Ang sabi, itong sa ay pawang matuwid. Tingnan mo namin, buksan na microphone. Sabi, itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa. At sa marunong, ito ay pawang tama. Yan. Matuwid siya. Righteous and moral. Morally upright. Next. Ito maganda. It is available to all who will receive it. Para sa kanya na gustong tumanggap.
Pero siyempre, hanapin nyo muna. Hingin nyo muna. Nasahin nyo muna. Wala yung automatic. Alam niyo po ba na kahit ang matic, kumakambyo din? Kayo lang nga hindi kumakambyo, pero yung coaching automatic, kumakambyo din po yun. Kaya wala talagang automatic. Wala pong instant. Wala ring overnight na karunungan. Kailangan po hanapin. Kailangan ipanalangin. At pagkatapos pag-aralan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang collectors dito, nangolekta, nag-aral. Kahit na sinabing binigyan siya ng Diyos, binigyan din siya ng kakayanan para makilala ang tunay na karunungan. Binigyan siya ng resources, binigyan siya ng pagkakataon, binigyan siya ng mga aral sa paligid niya, ng mga pantas din. Kaya kinolekta niya. Hindi niya sinabi, ibinagsak lang ng Diyos sa kanya. Pug. Ano na? Instant, matalino na kagad siya. Although nandun yung paggabay ng Diyos, nag-aaral din po si Solomon. Huwag po niyo sabihin na hindi siya nag-aaral. Nag-aaral po at nangolekta ng mga aral. Pero sa lahat ng yan, isinantabi rin niya yan pagdating ng kanyang kagustuhan, kahinaan. So, available po to all who will receive. Sabi nga po sa James, diba? If you lack wisdom, let him ask of God. Kung sino man na kukulangan sa karunungan at kaalaman, humingi lang siya sa Diyos na nagbibigay ng hindi nagbabago-bago ang isip. Basta kailangan mo lang pananampalataya sa Kanya. Naniniwala ka ba na sa Diyos nanggagaling, kay Kristo nanggagaling ang karunungan at kaalaman? Alam niyo po, madami pong mga scholarly, no? Mga magna cum laude, summa cum laude, and cum laude. Pero pagdating po sa practical na buhay, makikita niyo po, mas mayaman po yung nag-aral lang ng 2-year course. Mas yumaman pa. Yung nag-aral lang ng 2-year course kasi nag-aral lang hanggang nag-doctorate. Hindi yumaman. Kasi, prinsipyo yung pinag-aralan niya. Hindi niya pinag-aralan yung practical na application nito. Yun yung karunungan, yung practical application of the principles. Yung mga prinsipyo na pinag-aralan mo, paano mo ito magagamit sa buhay. Yun yung wisdom, yun yung karunungan. At sumunod, ito na ngayon. Katulad sa chapter 8 ay parang nagkatawang tao na to. Parang Kristo nito. The wisdom became incarnate in Christ. Naging flesh siya in Christ. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge according to Colossians 2 verse 3. No? Sa Kanya natatago lahat ng karunungan. Kay Kristo. Pero sabi nga kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, sabi ni Pablo, you have the mind of Christ. Biro mo, meron kang kaisipan ni Kristo kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Pero kapag ikaw ay puspos ng sarili mo, puspos ng pride, puspos ng flesh, puspos ng kung ano-ano sa mundo na ito, puspos ka nun. Puspos ka nun. Pero kapag puspos ka ng banal na Espiritu, puspos ka ng kaisipan ni Kristo. For we have the mind of Christ, or the mind of the Spirit, and the mind of God. At ano pa? Sabi niya, hindi lang siya makikakitaan ng, hindi lang sa kanya natin matatagpuan ang karunungan, kundi sabi dito, siya na mismo ang ating karunungan. But of Him, sabi sa 1 Corinthians 1:30, but of Him, you are in Christ Jesus, kayo na kay Kristo, no? Who became for us wisdom, siya na naging karunungan sa harapan ng Diyos. Siya rin ang ating katwiran at sa harapan ng Diyos. At siya rin ang ating kalinisan sa harapan ng Diyos. So meron ka ba dyan? Wala po. Wala pong contribution ka dyan. Kundi kay Kristo, nilublob ka kay Kristo at si Kristo ang nakikita ng Diyos sa iyo.
Kaya sabi niya, it is no longer I who lives, but Christ lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at sa pananampalataya ko sa Kanya. And in the life, sabi niya, that I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Kung sa aking pamumuhay, namumuhay na ako sa pananampalataya ko kay Kristo. Siya na nagbigay ng buhay at namatay para sa akin. Galatians 2:20. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Oops. Di ko pala okay. So mga kapatid, minsan may kaguluhan tayo. Kanino lalapit? Who you gonna call? Jesus. You have problem? Who you gonna call? Jesus. Kanta yun. Ng Ghostbuster. Kapag daw nakakita ka ng multo, who you gonna call? Ghostbuster. Pero kung ikaw may problema sa tunay na buhay, who you gonna call? Jesus. Diba? Alam niyo ba, yung karunungan, sabi din diyan sa Romans 16. Tingnan natin. $19. Tama ba? Sa 15. Eh, bakit? Wala. Yan. Tama, 16. Romans 16:19. Sabi dito, di ba awit natin to? Romans 16:19 says, be innocent of evil, but be wise on what is good. Kung titingnan natin sa, mas maganda dun sa version na King James. King James Version. Sabi dito, for your obedience is come abroad into all men. I am glad therefore on your behalf. But yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil. Hindi maganda yung King James. Tingnan natin sa NASB. Sabi dito, for the report of your obedience has reached to all, no? Mapagpalasunod yung mga taong sinulatan niya sa Roma. Dito, for the report of your obedience has reached to all. Therefore, I am rejoicing over you, for I want you to be wise in what is good and innocent in what is evil. Saan ba daw tayo dapat maging matalino? Sa kabutihan. Sa salita ng Diyos. Sa kabanalan. Sa paglilingkod sa Diyos. Yan dapat tayo maging matalino. Pero saan tayo dapat maging bobo? Sabi niya, innocent in what is evil. Kaya lang, wag naman kayo maging naive na nabubudol. Wise pa rin. Sabi nga ni Jesus doon sa mga nagsishare be wise as a serpent.
but gentle as a dove. Di ba? Be gentle as a dove, wise as a serpent. Eh yung iba, nanunuklaw na ahas, hindi wise. It is not intended for evil, but for what is good. Sa mga kapatid, napaka gandang pamumuhay. Basahin natin yung Proverbs. Napakaganda, napaka-ideal, napaka-sarap mamnamin na ang isang tao ay ginagabayan ng mga karunungan galing sa Diyos. At sabi niya, siya na ginagabayan nito, sabi ng salita ng Diyos, siya yung mabubuhay ng mahaba. Siya yung mabubuhay ng mahaba. Bakit? Siyempre, napupunta ka sa langit. Hindi na lang mahaba. Eternity pa. Eternal life ang meron ka, kapatid. Meron kang buhay na walang hanggan. Sapagkat kay Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So tayo manalangin. Nawa, Panginoon, ang mga nakarinig ng salita mo ay naisin kung alin ang tama. Naisin, Panginoon, ang karunungan mo. Naisin, O Diyos, ang presensya mo. Naisin ang mga salita mo, Panginoon. Upang sa ganon, kami ay mapuspos mo. O Panginoong Jesus, mapuspos mo ng iyong pag-iisip. Mapuspos mo na iyong karunungan. Mapuspos mo, Panginoon, ng iyong tanging buhay na ipinamana sa amin. Thank you and bless us all, O Lord. Hindi kami perpekto, pero sa inyo nga, meron kaming righteousness, meron kaming sanctification. At higit sa lahat, ikaw, you are wisdom, our wisdom before God. Ikaw, Panginoong Jesus, ang aming karunungan, ang aming katwiran, at ang aming kalinisan. Kaya salamat po. Thank you, Father, for blessing us today. We give you glory. We bless your word. We bless you, God. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ihanda natin ang sarili para sa pagbibigay sa Diyos. Purihin ng Diyos, handa din sarili sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Thank you, Lord. Maraming salamat sa oras na ito. Sa lahat ng bagay, Panginoon, ikaw ang aming una. Purihin ka, maraming salamat sa aming pagbibigay na sa pagpapala mo, Panginoon, ay hindi masabi namin kundi sa iyo galing ang lahat ng ito. Sa kalakasan, sa kabutihan, na sa inyo galing ng Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat na lahat ng mga kapatiran namin ay sa iyo din nakatuon, Panginoon. Sa mga buhay namin, na sa iyo ang sentro, Panginoon. Thank you sa aming galing sa puso, Panginoon. Sa iyo namin katiwala ang lahat ng ito. Dahil ikaw ang nagbigay, sa iyo namin ibabalik, Panginoon. Sobra din ang pagbabalik mo sa amin. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Bukas po ay meron pong World AG Prayer. No? Ito po ay 74 hours prayer. Kaya makiisa po tayo. Ako po ay mag-fasting simula bukas hanggang Wednesday night. Madaling araw. 24 hours. At ang prayer focus po natin ay maikalat na talaga ang ebanghelyo sa lahat ng dako, sa lahat ng may tao. Kasi baka naman sa puno mag ano no, mag mag-ebanghelyo. Hindi po sa lahat ng tao, sa lahat ng dako ng mundo. Yun po yung chapter ano nga Matthew 24 na and sabi nga doon, and this gospel
will be preached of all the earth, and the end shall come. So, kailangan po natin sumabay tayo sa wave ng God's plan, no po? So, yun po yun talagang towards rapture. Yung ma-share yung gospel. Ano po ba yung gospel? That Jesus died for your sins. Hello? Jesus died for your sins. Yan ang gospel. Kaya kung nalaman mo yan at nagtalaga ka, nagsuko ka, tumalikod ka sa kasalanan, nagsuko ka ng buhay mo kay Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas, you got it. Meron kang buhay na walang hanggan. Yan po, simple lang po yan. Kaya i-share po natin ang gospel. Pag sinabing wala nagmamahal sa kanya, meron nagmamahal sa iyo, kapatid. Sapagkat si Kristo nga namatay para sa iyo. Walang gustong mamatay para sa iyo. Si Jesus lang. Si Jesus namatay para sa iyo. Tinubos ka sa kayong kasalanan. Yan po ang gospel. Yan po ang prayer focus. Sisimulan po natin ng 12 midnight na fasting hanggang 74 hours na fasting. It is a prayer focus. So every day, gawin nyo lang yung thing ninyo. Tapos every hour, maalala nyo, Lord, we pray for the advancement of the gospel to all people. Lord, we pray that you will strengthen, encourage, and fill with the Holy Spirit those who will preach the gospel. Lord, I pray, maka-preach din ako ng gospel. Maka-share din ako ng gospel. Huh? So, yan ang prayer natin. Prayer focus natin. Yan ay prayer ng World AG. At pwede po tayong makitingin dyan sa trinity.tv.com para sa kanilang World Prayer, AG World Prayer. So, biro mo, kaisa tayo ng AG sa buong mundo. At sabi nga daw iyan ang tangi-tangi daw na merong salita na ina-address ng Lord. Alam nyo kung sino? Yung assembly. Hindi yung iglesia, yung assembly. So, salamat naman. At tayo ay makakabahagi sa prayer. Tandaan niyo po, no? Sa bagay, ipapaalala ko din sa GC. Pero alam ko naman, katulad noon, walang cellphone at walang GC at walang ano. Ha? Ha? Nagsi-cellphone na? Wow, praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa himala. Amen. Yan. Amen. Upgraded. Tama. God is good. Ba? Hindi niya tayo nilikha para mangulelat. Ano? Nilikha niya tayo para manguna. Sabi nga, hindi tayo buntot, kundi ulo. Yan ang mga dalas na i-declare na mga, alam mo naman mga charismatic. Pero tayo, siyempre, alam natin kung ano talaga. Ibig sabihin, yun lang naman talaga ang purpose ni Lord sa atin. No? We can avail of all the best things and good things in life because we are God's children. Kung hindi nga God's children, nakaka-avail ng mga good things eh. Yung pa kayang God's children. Amen? Kaya huwag tayong magpahuli, huwag tayong magpakulelat. Gamitin natin sa Diyos, gamitin natin sa Ebanghelyo, gamitin natin sa laganap ng salita ng Diyos at pagbibuild up o pagpapalago ng kanyang mga anak, ng kanyang iglesia, ng mga sumasampalataya sa kanya. Praise the Lord. So, yan po ang number 1 announcement. At number 2, syempre, sa mga nag-birthday, the Lord bless you ng September. No? Sa inyo ang blessing. At baka may gustong magpapansit at mag-imbita dyan, magpa-ice cream. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pangatlo, syempre, sa unang araw ng linggo ng October, you are all invited. Hindi lang sa worship day, face-to-face natin, pero ito po ay celebration ng inyong lingkod, ng ika-63rd birthday niya. So, you are all invited to come. Wala bang magpapalakpak dyan? 63. 63. 63 po tayo. Praise the Lord. Sino makapagsabi, di ba? Ang gulo ng buhay ko nung araw. Hindi ako
straight nakatapos ng high school. Hindi rin ako straight nakatapos ng college. Hindi rin ako straight nakatapos ng masters. At hindi rin ako straight nakatapos ng Bible school. Saan ba ako straight? Kay Lord na lang ako straight. Sana. Hopefully, that is our prayer. Makatapos ng straight. The Lord. Amen? So, praise the Lord. Tayo po'y tumayo para sa inyong ating pastoral prayer. This is the moment na pwede nyo idulog ang inyong pangsariling panalangin. Kahit hindi po pansarili, kahit yung gusto nyo ipanalangin. Yung mga may sakit dyan, congratulations. Dahil makakamit mo yung healing ni Lord. Amen? Yung mga nabibigat ang lubha, congratulations. Kasi makakamit mo ang kagaanan ni Lord. Yung mga nanghihina, congratulations. Dahil makakamit mo ang kalakasan ni Lord. Praise the Lord. Hallelujah. As we come to God today, for you and for yourself, for your loved ones, and for your needs. Purihin, purihin, purihin. Sambay natin ang Diyos. Hallelujah. Tayo manalangin. Oh, thank you, Father. Ama, naririnig mo ang mga pangangailangan ng bawat puso. Salamat po. At ang bawat isa sa kanyang panalangin ngayon ay inaabot mo. Thank you, Jesus. Thank you, Father in heaven. Una, tiyatas namin ang bawat nakinig na iyong salita. Salamat po na ito'y gawing naming gabay. Ang iyong salita ay mahalin namin. Ang iyong salita ay hanapin namin katulad ng usa. Sabi nga ng usa na laging nauuhaw sa tubigan. Ganon din nawa ang aming mga puso't kaluluwa ay nauuhaw sa presensya at salita mo, Panginoon. Sabi nga ng awit na babad, O Diyos, no? Kay sarap-sarap, Lord, pa rin sa inyo, Ama. Kaya ang tanging namin gagawin ay babad sa inyong presensya, babad sa inyong salita, babad sa panalangin. Glory, glory, glory to your name. Nawa, drench us, O God, with the blessings from heaven, with your word, with your presence, with your Holy Spirit. Basahin mo kami totally, Lord. Ilubog mo kami totally, Father. Sa loob ng iyong kapangyarihan. Embrace us, Lord. Encompass, O God. Surround us, O Father, with your great presence and Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa lahat po ng nag-birthday, nawa ang kanilang birthday ay lagi nilang i-wish na matupad nila ang kalooban mo at matupad ang kalooban mo sa kanilang buhay. Sabi nga, Father, naalala ko yung your will be done, your kingdom come, your will be done. Sa bawat nag-birthday. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. At sa mga may pangailangan pang pisikal, Lord, thank you for the strength. Thank you for the healing. Thank you, Lord. Even sa mga nangangailangan ng spiritual and mental and moral, Lord. Thank you for the encouragement, the enlightenment. Thank you for the refreshment, Lord, of the Holy Spirit, of your word, of your presence, God. Thank you, thank you. At sa lahat nangangailangan ng pangangailangan pinansyal, make a way for them, Lord. Make a way, oh God. Provide, for you are our provider. Our Yahweh, Yahweh, our provider. Thank you, Jesus. Kailangan ng pagkakakitaan, trabaho, lahat yan, Panginoon. Oh God, you are the answer. Jesus is the answer. He is the amen of all our prayers, of all your promises. Thank you, Lord Jesus. We have the answers of God because of you. Thank you for blessing us today. Thank you for giving us all our needs, for being being there with us in all circumstances. Thank you that you never leave us. Thank you, Lord, that you are faithful. Even we are unfaithful, you remain faithful because you are the faithful. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, God. Thank you, Lord. Sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng aming kapitbahay, sa lahat ng aming kaibigan, nawa ma-share namin ang gospel, makonsider nila ang gospel, makonsider nila ang buhay nila,
na ito'y nasa inyo, O Kristo. Tunay na nasa inyo nawa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. At sa inyong iglesia, sa inyong katawan, O Kristo, salamat. Ikaw ang tanging nag-aalaga dyan. Wala namang iba. Lead your people. Lead your people. And tomorrow, I pray for the worldwide AG prayer for the advancement of the gospel to all nations, to all people. Lord, we pray for that we could be very faithful also to pray for it. With you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Give you glory. Bless every man, every family, every child of yours. Bless, bless, bless us, God. In Jesus' name. Amen and amen. At para sa ating dakilang basbas ng Diyos Ama na si Yahweh na umibig sa atin ng tapat. At kay Kristo na ating Panginoong Jesus na namagitan sa atin at sa Kanya upang tayo itawid mula sa kamatayan patungong buhay na walang hanggan. Nagbigay sa atin ng Kanyang sarili para sa ating katubusan. At sa banal na Espiritu na nananatili sa bawat isang mananampalataya at anak ng Diyos. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless us, Lord. In the mighty name of Jesus, now and forevermore. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Magandang umaga at